Hollywood TV. Sophia, about last night, I like the fact that we kissed, but I don't want you to be associated with me. I am dangerous. And because of me, I don't want you to get hurt. Gabriel, I understand, and for me also, it was highly unprofessional. Kaya kakalimutan na lang yung nangyari. It's better. Oo, tama ka, kakalimutan na lang natin. Ilang sandali kaming natahimik, pero kinailangan kong umalis. So I will get going, I will meet you tonight. Yeah, bye. Sa kabilang banda, si Sophia. Ano ang tingin niya sa sarili niya? Kung ayaw niya akong makasama, then why the hell he kissed me? At hindi yun simpleng halik, ngunit puno ng mapusok na halik. Ngayon naa-attract na ako sa kanya. God. Ngunit sa palagay ko ay mabuti para sa aming dalawa na manatili kami sa aming mga paraan. Nang malalim ang iniisip ko, dumating si Maya at umupo sa tabi ko. Hey you, anong iniisip mo? Oh Maya, good morning. Good morning Sophia, ano ba kasing lalim ng iniisip mo? Oh it's nothing, ano gusto mong almusal? Ang huling bagay na gusto ko ay pag-usapan si Gabriel kay Maya. Something like, it's hangover girl. Alam ko, total wasted kakahapon ng gabi. Yeah, actually I didn't tell you guys about yesterday when we got to the club, my friend from Paris sent me a picture of the guy the first was talking about with another girl kissing. Oh my god, okay ka lang ba? I don't know, I really thought we going good. Tinawagan ko siya at sinabi niyang girlfriend niya na siya at niloloko niya lang ako. Oh Maya, you don't deserve him, you deserve someone who will know your worth sweetie. Salamat Sophia, napangiti siya. Kaya pala ang daming ininom kagabi. Oo medyo marami yun. Ayokong umiyak at umiyak para sa kanya, dahil nagdesisyon akong magwala. Magkakaroon tayo ng ganyan minsan, it's okay. Yes, once again thanks Sophia, and sorry, dito ka nag-alala sa isang bagay pero sinundot ko ang kwento ko. O wala yun. Sigurado ka ba? Yeah, I will make you some omelette. That would be great. Pagkatapos ko siyang pagsilbihan, pumunta ako sa kwarto ko para maiwasan ang iba pang interogasyon mula sa kanya. Mabilis akong naligo, nagsuot ako ng light pink color dress and paired it with white flats. Gusto kong magsuot ng komportableng bagay kapag nagtatrabaho ako. Hindi ko maintindihan kung paano gumagana ang mga high fashion na ito sa napakaraming sopistikadong damit. Pagbaba ko ay papunta na si Maya sa kanyang trabaho. Kaya napagpasyahan kong umalis na din para sa aking diner. Matapos ang isang nakakapagod na araw sa diner, umuwi ako upang hanapin si Maya na handa nang umalis. Hey, aalis ka na? Oo, natapos ang trabaho ko, and I have got tons of work in Paris. Kaya kailangan kong magmadali. Oh, I thought you could stay more. Niyakap namin ang isa't isa. Me too, but work calls. Naiintindihan ko, so sinabi mo kay Gabriel? Oo, he is coming in 5. I will meet him then we'll leave. Oh sige, nanginig ako sa isiping kaharap ko si Gabriel. Sakto namang pumasok si Gabriel. Naka-eye lock kami, pero nagkibit balikat lang kaming dalawa at pinuntahan ni Gabriel si Maya. Maya, niyakap siya nito ng mahigpit. Gabriel, I will miss you. Niyakap siya nito pabalik. Me too, okay ka na ba? So siguro sinabi niya rin sa kanya ang tungkol sa lalaking iyon. Obvious kapatid niya siya. Oo, okay lang ako. Good. Tandaan mo may milyon-milyong isda sa dagat. You deserve nothing but the best. I know brother. Now you promise me to come and visit me in Paris. Maya, alam mo hindi ko maipapangako ito. Come on, gusto kong makita ng kapatid ko ang bahay ko, ang pinagtatrabahuan ko. Oo alam ko pero ayokong malagay ka sa panganib. Gabriel, please try once at least. Okay, I will see. Come on, I will drop you to airport. Oh no, nasa pintuan na ang taxi ko. Tinuro niya ang pinto. Ano, bakit? Yes, I will go now Gabriel, mahinahong sabi ni Maya. Fine, give me a hug now. Magkayakap silang dalawa, ito ay isang emosyonal na sandali. Sophia, I will miss you too. Me too, magkayakap kami, pagkatapos nito ay umalis na siya. Iniwan kaming dalawa. So anong gusto mong hapunan? Masarap ang smoked salmon and some green salad, sabi niya. Okay. At isa pa, okay lang ba kung bukas ihahanda ko na ang hapunan mo sa aking diner and send it home? Bakit? Because I have to meet my best friend, which you would probably know of since you did run an investigation on me, ngumisi ako. Lagi mo ba akong kinukutya tungkol dyan? Sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon. Fine,
I will pick up my dinner from your diner. At ako ay mananatili sa kanyang lugar for the night. Sige. Matatapos na ang araw ko. Inihanda ko na ang hapunan ni Gabriel. Sinabi ni Amelia na susunduin niya ako at pupunta sa isang magandang restaurant. Sinabi rin niya na may ilang surprise para sa akin. Excited na ako. Darating din si Gabriel any minute para kunin ang kanyang hapunan. And there he is, nakasuot ng gray na suit and pants. God, hindi ba siya nagsasawa sa pagsusuot ng mga damit na ito araw-araw? This guy needs to have some fun. Hey, kumakaway siya sa akin. Hi there. So, I will bring your food. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang kanyang pagkain. It's lasagna, sana magustuhan mo. Maraming salamat, paborito ko yan. Great. Maya-maya lang ay may tumawag sa pangalan ko, nang tingnan ko kung saan nanggaling ang boses ay nagulat ako. Oh my God. Mark Vincent, ikaw ba yan? Gulat kong sigaw. Sofia Alvarez, oo ako ito. Sigaw niya pabalik. Oh my God. Tumakbo ako para yakapin siya. Si Mark Vincent ang matalik kong kaibigan noong high school. Siyempre andin si Amelia pero guy best friend ko siya. Si Amelia, Mark at ako ang tatlong musketers. Sobrang saya namin noong high school. Ngunit pagkatapos ay nawala siya nang wala sa oras. Where the fuck you have been? Sigaw ko sa kanya. Long story Sofia, I will tell you later. Pero tatawagan ko muna si Amelia. Of course, this beach. Lumapit si Amelia at niyakap ako. It was so nice surprise Amelia, ngumisi ako. Well I know right, now aren't you gonna introduce to the boss of yours? Shit, nakalimutan kong nandito si Gabriel. Nakita niya siguro ang pagtakbo ko, pagyakap at pagsigaw. Ito ay nakakahiya. Oh yes, come here guys. Gabriel, these are my best friends Amelia Ramos and Mark Vincent. And guys, this is my boss Mr. Gabriel Montenegro. Nice to meet you Mr. Montenegro. Iniabot ni Mark ang kamay niya para makipagkamay pero tumango lang si Gabriel. It's pleasure to meet you Mr. Montenegro. Napangiti si Amelia. Likewise Miss Ramos. Thank God this time may sinabi si Gabriel. Oh it's just Amelia. Tumango si Gabriel. Okay Gabriel, I will get going now, meet you tomorrow morning. Don't worry, andoon ako bago ka umalis para sa trabaho mo. Sa halip na magsalita ay hinawakan ni Gabriel ang braso ko at hinila ako palayo. Ano ito? Sumirit ako. Pupunta rin ang lalaking ito sa sleepover? Tanong niya. Of course, best friend ko siya, sabi ko sa duton. Kung gayon hindi ka pupunta. Ano, ikaw ba ang tatay ko? Sigaw ko. Good try, but you are not going. That's it. You are out of your mind, it's my personal time. I can do whatever I want with whomever I want. Fine, go. Sabi niya at nagulat ako. 1 second ago inutusan niya akong not to go. Tapos ngayon sinasabi niya go. Napaka-bipolar niyang tao. Okay, bye. Tumakbo ako. Yes he has. Pang-100 beses na sabi ni Mark. Mark, can you stop it please now? Mark will stop but I won't. Humagikgik siya. Amelia, come on. Mahigit 1 oras na nag-aaway sa akin sina Mark at Amelia, na ang bipolar kong boss na si Mr. Gabriel Montenegro may mga hots para sa akin. Gaya ng sinabi ko sa kanila na naghalikan kami minsan. At dahil na rin sa iniisip nila na nagseselo si Gabriel kay Mark. Ngayon, tumigil na kayong dalawa at umorder tayo ng pizza o alis na ako. Sigaw ko. Slow down Sofia, I will order pizza, sabi ni Amelia. Maya-maya lang nagring ang phone ko, it's Gabriel. Sinagot ko ang tawag. What? I am coming in 10 minutes. Pagpasok ko sa mansyon ay agad akong pumunta sa kwarto ni Gabriel. Tinawagan niya ako at sinabing nasugatan siya at pinapunta niya ako. Sobrang nag-aalala ako sa buong biyahe ng taxi. Pero pagpasok ko sa kwarto niya naka-laptop siya doing work. What the actual fuck? Gabriel, sigaw ko. Oh Sofia, andito ka pala. Mahinahon niyang sabi. Where did you injure yourself? Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmado. Oh, you see this finger, here. Sa kanyang hintuturo ay may isang maliit na hiwa na binalutan niya ang kanyang sarili. Tinawagan niya ako para dyan. Iniisip ko kung totoo o hindi. Nababaliw ka na ba Gabriel? Sigaw ko. Anong pinagsasabi mo? Kalmadong tanong niya ulit. Ang lalaking ito. Tinawagan mo ako dito para sa maliit na hiwa na ito, sira ka na ba? Akala ko nasaktan mo ng husto ang sarili mo, kaya naman sumugod ako dito. O so nag-alala ka sa akin ha? Ngumisi siya. Ang lakas ng loob niyang mag-smirk sa akin. Papatayin ko ang lalaking ito gamit ang aking mga kamay. You jerk. Akmang hahampasin ko siya pero hinawakan niya ang braso ko at piniit ako. Kaya ngayon nakaharap ang likod ko sa kanya. Hinawakan niya ang kabilang kamay ko.
Ngayon ay parang niyakap niya ako mula sa likod. Sofia, I don't want you to meet that guy, your best friend. Bulong niya sa tenga ko. Ano, pero bakit? Dahil sinasabi ko. Wala kang sasabihin sa akin kung sino ang dapat kong makita. Kinagat ko ang ngipin ko. Binitawan ni Gabriel ang magkabilang kamay ko. Bigla kong namiss ang init ng yakap niya. Pero inayos ko ang sarili ko at tumingin sa kanya. Mukha siyang naliligaw. O baka medyo nasaktan. Pero bakit? Dahil ba sa sinabi kong wala siya? Pero siya na mismo ang nagsabi sa akin na we should act professionally. Pumunta ka na lang sa kwarto mo. Sigaw niya. Sa susunod na gagawin mo ang anumang bagay tulad ngayon, I quit. Naiintindihan mo. Ipinikit ko ang mata ko. Hindi mo kaya. Ngumisi siya. O ang stupid na utang na iyon. At ang stupid smirk na yan. Padabog akong pumasok sa kwarto ko. Kinabukasan nagising ako na masama ang pakiramdam. Ayoko ngang ipagluto siya ng almusal pero anong magagawa ko? Kailangan ko. Naligo ako ng matagal, got myself all cleaned up and fresh. Nagsuot ako ng blue skinny jeans at white spaghetti strap top. Iniwan kong nakabuka ang buhok ko. Ipinares ko ang aking hitsura sa aking simpleng flats. Bumaba na ako at nagsimulang maghanda ng almusal niya. Naghanda ako ng cheese grilled sandwich at orange juice. I was plating his dish. Sa pagkakataong iyon ay bumaba si Gabriel sa dining table, lahat nakasuot ng itim na terno, puting shirt at itim na pantalon. Paano nagagawang magmukhang hot ng lalaking ito? Sa bawat oras, really? Nag-eye contact kami pero maya-maya nag-snap kami. Here is your cheese grilled sandwich and orange juice. Nilagay ko ito sa harap niya. At napagdesisyonan kong iwan siya. Kaya nagsimula na akong maglakad pero hinawakan niya ang wrist ko at tumayo. Ano? I won't be there for a week. I am going to Italy. Sabi niya na walang emosyon sa mukha. Oh, okay. Tapos pumunta na ako sa kwarto ko. I felt bittersweet hearing that he won't be there for a week. Buti na lang at nakakasama ko ang mga kaibigan ko ngayon. Pero medyo mamimiss ko siya. Though he has been jerk to me mostly, but I guess miss our fights. O baka hindi ko alam. Sa kabilang banda, si Gabriel. Kailangan ko ng ilang oras mag-isa. Wala si Sofia sa paligid. Kahapon gusto ko siyang halikan ulit. Pero hindi ko ginawa. I hated the fact that she will spend whole night with that guy. Kahit na kaibigan niya ito pero who knows. Napakaganda ni Sofia, kahit sinong lalaki ay magkakagusto sa kanya. Kaya tinawag ko siya sa bahay. Naasar talaga siya sa akin. Pero hindi ko mapigilan. Pero para maiwasan ang dramang ito, nagpa siya akong pumunta sa Italy. Siguro kung hindi ko siya masyadong nakikita ay makokontrol ko ang aking emosyon. Ang mga emosyong ito ay napakabago sa akin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ilang taon na ang nakalipas ay madali para sa akin na ipahayag ang aking damdamin. Ngunit pagkatapos niya ay parang nag-iisa ako sa buong universe. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos niya ay nakaramdam ako ng ganoong pagkahumaling sa isang babae. At ayoko dahil masisira ako. Noong iniwan niya ako, tinuruan niya ako ng ilang leksyon na huwag magtiwala sa sinuman. Kahit sinong babae partikular. Pero iba si Sofia, napaka-inosente niya. Siya ay masipag, determinadong gawin ang pinakamahusay para sa kanyang kainan. Gustong gusto ko yun sa kanya. Pero ayokong masaktan siya dahil sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagpunta sa Italy para sa ibang araw ay mas mahusay. Sa kabilang banda, si Sofia. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas mula nang pumunta si Gabriel sa Italy. I hate to admit pero miss ko na siya. Tinawagan niya ako before 1 week para lang sabihin na he won't be coming for more days. Ngunit hindi niya sinabi kung ilang araw. I am feeling so lonely sa malaking bahay na ito. Wala si Amelia sa bayan. Kasama rin ni Mark ang kanyang girlfriend. Oo, noong araw na mag-sleepover kami ay sinabi niya sa amin ang tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Harper. Ang ganda niya talaga. Kaya naiwan akong mag-isa sa malaking bahay na ito. I'm so hell-bored. Bumalik ako mula sa mahabang paglalakad sa Central Park. Pagbalik ko ay lumapit sa akin ang headmaid ng bahay at sinabing nandito si Gabriel. Ano, gusto niya ako sa kwarto niya. Well, hindi ko inaasahan ito. Pero sobrang saya ko na sa wakas nandito na si Gabriel. Literal akong tumakbo papunta sa kwarto niya. Nang makarating ako, nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang kama. Nang makita niya ako ay lumapit siya at pumasok ako sa loob ng kwarto niya. Naging close na kaming dalawa ngayon. Nagkatinginan kami ng ilang segundo sa mata. Tinawag mo ako, sinubukan kong kumilos ng normal. Nasaan ka? Halata sa boses niya ang pag-aalala. Naglakad-lakad ako sa Central Park. Oh, alam kong may gusto siyang sabihin na gusto ko ding marinig pero nag-aalangan. Kaya nagpa siya akong magtanong. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko na may pag-asa. Wala siyang sinabi. Niyakap niya ako. At nung pinulupot ko ang mga kamay ko sa kanya, niyakap niya ako ng sobrang higpit.
Parang pareho kaming ninanamnam ang sandaling ito. Pero lumayo ako ng konti. So gusto mong sabihin ito? Inasar ko siya ng konti. Tumahimik ka na lang at yakapin mo ako. Sabi niya. Oh okay. At niyakap ko siya pabalik. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na kami. Ngumiti ako sa kanya, I missed you. I missed you too. So boss, anong gusto mong hapunan? Excited kong tanong sa kanya. Paano kung magdi-dinner tayo sa labas? Tanong niya. Tinatanong mo ba ako sa isang date? Well kung gusto mong tawagin itong isang date, then I date ito. Ngumisi siya. Mag-ready ako kung ganoon. Sa kabilang banda, si Gabriel. Pagbalik ko galing Italy, wala si Sofia. Tapos sinabihan ako ng kasambahay na namamasyal siya. Nag-aalala ako para sa kanya. Akala ko may nangyari sa kanya nung wala ako. Noong nasa Italy ako, sinubukan kong makipag-hook up sa mga babae ngunit nabigo ng husto. Hindi ako nakipag-sex, hindi ko kaya. I felt like I was betraying Sofia though we are not in a relationship. Nang makita ko siya sa kwarto ko, napanganga ako. Niyakap ko siya ng mahigpit sa pag-asang mareresolba lahat ng gulo sa isip ko. At ito ay bahagyang ginawa. Magde-date kami. I really like her. At alam kong mas iba siya sa kanya. Hinding-hindi ako pagtataksilan ni Sofia. At sisiguraduhin kong hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Ngayong gabi sa date namin ay sasabihin ko sa kanya na gusto ko siya. At masasabi ko sa mga mata niya na gusto niya rin ako. I hope everything goes alright. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.